maraming mga expert na mga abogado na ang nagsabi nila, hindi daw impeachable offense yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Hindi daw yun magiging basihan para i-impeach si VP Sara Duterte dahil ang sinasabi niya ay isa lang daw yung depensa sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. Dahil nasabi niya siguro yun dahil namimiligro din yung side nila. Lalong-lalo na sa araw na yun na sobrang init na ng ulo niya dahil sa mga pangyayari kagaya ni Zuleika Lopez na inimbitahan lang doon sa investigasyon doon sa kamara, kino-contempt nila. Kaya doon din sobrang galit si VP Sara Duterte. 'Di ba? Doon talaga rin nag-umpisa dahil galit na talaga siya dahil grabe na po yung panggigipit sa side ni VP Sara Duterte. Kaya nasabi na yun. Kaya ang sabi ng mga expert na mga abogado, hindi impeachable offense yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kitang-kita naman natin kahapon kung gaano o paano ginisa ng defense team ni VP Sara Duterte yung witness na NBI. 'Di ba? Nung cross examine na doon na marami na hindi siya nasasagot. Ganon po. Kaya nagigisa po talaga kahapon yung witness. Nagigisa. Lalo-lalo na siguro pagdating sa confidential fund. Lalong-lalo na. Lalong-lalo na kapag gayon si Madriaga ay mag-witness, sila ni Trillanes, sigurado gisang-gisa sila sa mga abogado na defense team ni VP Sara Duterte. Yan talaga si Madriaga. Napakaganda yan pag yan na po ang humarap. Napaka-exciting po talaga kung paano gisahin ng abogado ni VP Sara Duterte yan pag yan ang humarap. Maraming kasinungalingan talaga yan na mabubunyag. Yan ang masarap abangan. Pag isa lang na yan si Madriaga at saka si Trillanes, sigurado gisang-gisa yan sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Ito ngang NBI na to gisang-gisa nga sa abogado ni VP Sara Duterte. Nung cross-examine na, marami nang hindi nasasagot. Marami na. Lalo-lalo na pag yan si Madriaga, si Trillanes, harap sa witness stand yan. At yung isang DepEd official na yung matanda na nakatanggap di umano ng mga sobre, sigurado gisa dyan. Sigurado talaga, gisang-gisa sila dyan. Dahil nakikita natin na puro gawa-gawa lang yung mga statement nila at hindi totoo. Puro lang pagbibintang sa Vice President yung mga sinasabi nila. Siyempre doon sa kamara, kinakampihan yun kasi hindi naman pwede tanungin sa side ni VP Sara Duterte yung mga taong nagsasalita doon sa kamara, doon sa Justice Committee. Pero dito, sa Senado, sa impeachment court, hindi pwede dahil i-cross-examine lahat ng mga witnesses dyan sa prosecutor. I-examine ng defense team ni VP Sara Duterte yan, i-cross-examine yan. Kaya si Madriaga, si Trillanes, yan ang pinakamagandang abangan kung paano yan sila pahiyain ng mga abogado ni VP Sara Duterte at kung paano yan sila hulihin sa kanilang mga kasinungalingan, yung mga gawa-gawang kwento nila o gawa-gawang pangbibintang nila kay VP Sara Duterte, mahuhuli po sila diyan pagka i-cross-examine na sila sa abogado ni VP Sara Duterte. Yan talaga po ang pinakamagandang abangan natin. Kahapon wala talaga kahapon. Ang pinakaano lang kahapon yung kino-cross-examine na yung NBI na to, yung witness na marami nang hindi nasasagot kaya tinatanong siya ng mga Senate na mga Senate judges. Marami nagtatanong dahil hindi siguro hindi sila na-satisfy sa mga sinasabi ng witness kaya nagtatanong sila. Sa mga ibig sabihin, hindi sila halos na naniniwala sa mga sinasabi ng NBI kasi hindi naman magtatanong kung talagang kumbinsido sila. Kaya kung nung kino-cross-examine na ng abogado ni VP Sara Duterte, doon na marami nang hindi siya masasagot. 'Di ba? Napanood nyo naman yan kahapon. Kaya yung attorney nila, yung prosecutor, talagang hindi siya makapurma. Pag nag-object siya, minsan hindi pinapayagan ni Chis Escudero. Kaya barado siya kahapon, barado siya kahapon. Kaya mamaya
O ngayong araw, abangan na naman natin kung ano naman ang mga mangyayari dahil ibalik ulit yung itong witness na yung attorney ng NBI, babalik pa ito at tapos isusunod si Sulaika Lopez. So, baga dalawa silang isasalang mamaya. Pagkatapos nitong isa na to na NBI, si Sulaika Lopez na naman ang isasalang ng prosecutor. Alam na po natin kung anong mga sasabihin ni Sulaika Lopez yan. Siyempre sasabihin na yung mga side kung bakit siya nandoon sa kamera dahil inimbitahan at bakit nagalit si BP Sara Duterte at bakit nakapagsalita si BP Sara Duterte nung gabing iyon, nung presko nila, online presko nila. Tawang-tawa ako dito sa NBI na to eh. Ang daming hindi masagot eh. Na cross-examine. Ito abogado na ito, NBI na ito, napakalaking posisyon dito sa NBI. Marami nang pinagdaanan ng mga posisyon ito sa NBI. Pero marami siyang hindi nasagot. Ano pa kaya yan si Madriaga na sa kulungan lang? At saka si Trillanes. Ano pa kaya pag sila i-cross-examine? Ito nga eh. Hirap na siya mismo yung gumawa ng mga affidavit na yan eh. Di ba? Siya yung mga nagpapasa dyan, na hirap siyang sumagot. At marami siyang hindi nasasagot. Ano pa kaya yan si Madriaga? At saka si Trillanes, at saka yung isang DepEd na opisyal na di umano na si BP Sara Duterte ay namimigay ng pira. Diyan talaga, yan gusto ko talagang abangan. Hindi pwede na hindi natin mapanood yan para malaman natin ang katotohanan ng mga kanilang kasinungalingan, kanilang mga gawa-gawang pagbibintang sa ating mahal na Vice Presidente na wala nang ginawa kundi magtrabaho lang sa taong bayan. Tapos ang ginawa ng mga yon ay puro paninira. Sinisiraan nila dahil takot sila na maupo bilang Pangulo ang Vice Presidente. At nakita nyo ba kahapon si Joel Chua? Nung nabanggit yung pangalan niya doon sa video ni BP Sara Duterte, biglang umalis, biglang nawala. At saka yan si Abante. At hindi nga ako nagkamali, nagsalita nga daw si Joel Chua na magdadagdag daw siya ng gwardya dahil natakot daw siya doon sa sinabi ni BP Sara Duterte doon sa video nung nabanggit ang pangalan niya. Guilty Guilty eh. Guilty kaagad yung mama eh. Ito naman si attorney talagang supalpal, hindi makaporma eh. Object ng object eh. Kaso minsan hindi pinagbigyan ni si Escudero. Kaya asartalo siya eh. Kaya pag uwi kahapon ng prosecutor, lalong-lalo na si Luistro, tinatanong ng mga reporter, hindi na makasagot. Hindi na makasagot sa mga tanong, dire-diretso lang lakad. Malungkot si Luistro kahapon. Dahil hindi na niya masagot yung mga tanong ng mga reporter na nag-aabang sa kanila habang sila ay pauwi na o palabas na. Asartalo prosecution kahapon. Yung witness nila nag-isa sa bandang dulo. Nag-isa ng defense team ni BP Sara Duterte nung cross-examine. Ito, mamaya babalik pa dahil pinatigil niya, Pinahinto na ni Subiri yung kahapon? Impeachment court. Yeah, pina-adjourn na niya, pinatigil na niya. Naipit na yung witness eh. Kaya mamaya abang-abangan po natin ang susunod na pangyayari dahil babalik po yung witness na NBI at saka si Sulaika Lopez ang pangalawang isasalang mamaya o ngayong araw sa impeachment hearing kay BP Sara Duterte dito sa impeachment court.